greeting as well our brother and sisters who are, streaming with us this evening. Amen. May the Lord bless you. Amen. Come, amen, and be blessed. Amen. Hallelujah. Let's sing the first verse. I'm kind of homesick. Kind of home, seek for a country to which I've never been before. No sad goodbyes will there be spoken, and time won't matter anymore. Oh, Beulah land, I'm longing for you, and someday on thee I'll stand, and there my home shall be eternal. Beulah land, sweet Beulah land. Let's sing the second verse. I'm looking now. I'm looking now across the river to where my faith will end inside. There's just a few more days to labor, then I'll take my heavenly flight. Amen. Let us stand. Let's sing this chorus. Beulah land, I'm longing for you, and someday on thee I'll stand, and there my home shall be eternal. Beulah land, sweet Beulah land. Let's sing the second verse once again. I'm looking now. Oh, I'm looking now across the river, oh, to where my faith will end inside. There's just a few, amen, thank you, Lord, more days to labor, then I'll take my heavenly flight. Oh, Beulah land, I'm longing for you,
someday on thee I'll stand, and there my home shall be eternal. Beulah land, sweet Beulah land, Beulah land, sweet Beulah land. Amen. What a promise. Amen. Na binigay sa atin ating Panginoon. Amen. At let us sing one more song. Amen. Before we start, amen, the service through a word of prayer. Let's sing the song 503. Amen. Lord, prepare me. Amen. As we prepare our hearts, amen, sa salita nating Panginoon. Amen. May this be our prayer this evening. Amen. Na maging sakdal, amen, at banal, amen, ang ating sidlan upang, hallelujah, matanggap natin, amen, yung blessings, amen, na para sa atin, amen, na provide ng ating Panginoon. Amen. Let's sing, amen, this song. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a living sanctuary for you. Oh Lord, prepare. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a living sanctuary for you. Let's sing it for the last time. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a living sanctuary for you. Amen. As I invite, amen, Brother Ranjit sa ating opening prayer. Amen. God bless you. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama, dakilang Diyos, Panginoon, muli magpapasalamat po kami, Panginoon, sa biyayang po na pinagkaloob niyo sa amin ngayong gabing to, Panginoon.
Maraming salamat po, Panginoon, at muli pinayagan niyo po kami, Panginoon, na makapunta, Panginoon, sa bahay-sambahang ito, Panginoon Diyos. Sana po, Panginoon, ngayon pong gabing ito, Panginoon, ay hindi lang po kami, Panginoon, nandito upang humingi sa inyo ng mga pangailangan namin, Panginoon, at kundi po, Panginoon, ay makapagpuri kami sa inyo. Masamba namin kayo, madakila namin kayo at may taas namin at mapapurihan namin kayo ngayong gabing ito, Panginoon Diyos. Hindi po para sa amin, Panginoon, ang gabing ito, kundi para sa inyo lamang po, Panginoon Diyos. Yun din po, Panginoon, nandito rin po kami, Panginoon, upang matuto sa inyo, Panginoon. Mag-aral ng iyong salita, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, upang malaman po, Panginoon, ang bawat mensahe po niyo na ibibigay ngayong gabing ito, Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Wala po kayong sawang nandyan upang magbigay ng biyaya sa bawat anak po niyo, Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, ngayong gabing ito, Panginoon, ay gabi rin po ng panalangin, Panginoon Diyos. Dinggin niyo po, Panginoon, ang bawat panalangin po ng inyong mga anak, Panginoon Diyos. Sa mga nangyari po, Panginoon, sa mga aming mahal sa buhay sa Pilipinas, Panginoon, sa mga kapatid namin sa Pilipinas, Panginoon, na sinasalanta ng mga bagyo, Panginoon Diyos. Kayo po sana, Panginoon, ang siyang tumulong, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, nasa Pilipinas, Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, di man po namin alam ang dahilan, Panginoon, kung ba't nangyayari ang mga bagay nito, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, kung sino ang aming pinagkakatiwalaan, Panginoon Diyos. Kayo po, Panginoon Diyos, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoon, na hindi niyo pababayaan ang Panginoon ang bawat anak po niyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa binigay niyong pananampalataya sa bawat sa amin, Panginoon Diyos. At alam po namin, Panginoon Diyos, na wala kaming kakayanan, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala kayo sa amin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at sapat po, Panginoon, ang pananampalatayang pinagkakalb niyo sa bawat anak po niya, Panginoon Diyos. At nananampalataya po kami, Panginoon, na hindi niyo pababayaan ang bawat sa amin, Panginoon. Panginoon Diyos, dalangin din po namin, Panginoon, mga kapatid po namin, Panginoon, sa ibang mga bansa pa, Panginoon, na nakakaranas na matinding init naman po, Panginoon Diyos. Panginoon, wag niyo rin po sana silang pababayaan, Panginoon. Kaya po ang bahala, Panginoon, sa bawat anak po niya, Panginoon Diyos. At Panginoon, humingi rin po kami ng kapatawaran ngayong gabing to, Panginoon, sa mga nagawa namin pagkakasala sa mga nakalipas mong araw. Mapatawad niyo po sana kami, Panginoon, sa lahat po ng mga katigasan ng aming ulo at ng aming puso, Panginoon Diyos. Gawin niyo po sana kaming karapat-dapat humingi sa inyo ngayong gabing to, Panginoon, at karapat-dapat na tumawag at magpuri sa sa gabing ito, Panginoon Diyos. Panginoon, dalangin niyo po namin, Panginoon, na samahan niyo po ang bawat isa sa gabing ito, Panginoon Diyos. Kausapin niyo po sana kami, Panginoon, habang nakikinig po kami ng iyong mensahe, Panginoon. Kayo po sana, Panginoon, ang siya mag-reveal, Panginoon, ng bawat salita po niyo, Panginoon, na aming marinig, Panginoon Diyos. Samahan niyo po sana kami, Panginoon, at kung may mga kabigatan man sa aming puso, sa aming kaluluwa, Panginoon, kayo po sana, Panginoon, ang mag-comfort sa bawat sa Panginoon. At Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na ngayon pa lang po ay sinagot niyo na po ang panalangin na po ng bawat anak po niyo, Panginoon. At ngayon pa lang po, Panginoon, nagpapasalamat na po kami sa lahat po, Panginoon, sa pag-ibig po niyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Napakabuti niyo po niyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ihanda niyo po kami, Panginoon, yung araw nito, Panginoon, at sa susunod pang mga araw, Panginoon, sa inyong pagdating, Panginoon, lalong-lalo na po, Panginoon. At Panginoon Diyos, tanging banal na presensya niyo lamang po, Panginoon, ang siya naming maramdaman sa kwartong ito, Panginoon. Huwag niyo po sanang hayaang makagalaw po ang kaaway, Panginoon. Huwag niyo po sanang hayaang kunin niya, Panginoon, ang aming concentration, Panginoon, sa pakikinig po ng iyong salita, Panginoon. Itali niyo po sana siya at tapon niyo po sana siya sa labas, Panginoon, ng kwartong ito, Panginoon. Tanging banal na presensya niyo lamang po, Panginoon, ang siya naming maramdaman, Panginoon. Yung gabing ito, Panginoon. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyo, Panginoon Diyos. At ngayong gabing to, Panginoon, kayo po ang mapapurihan, maitaas, madakila at maluwalhati, Panginoon. Dahil kayo lamang po ang banal, totoo, buhay at dakilang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, aming Ama, aming Hari, Panginoon naming lahat. Sa inyo po ang lahat ng papurit pagsamba.
Sa pangalan lamang po niyo, aming Kristo, Panginoon namin lahat, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maaari ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Amen. Dahil siya ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Amen. At nawa tayo ay nag-expect ng mga pagpapala mula sa ating Panginoon sa gabing ito. Amen. As we sing the song, If I Don't Draw From the Fountain. Amen. Let's sing. Let's start sa chorus. Amen. Tayo nagpapasalamat dahil tayo may Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Na hindi naubusan. Amen. Tubig, no? Fountain of life. Amen. Hallelujah. Let's sing this. Amen. From our hearts. Amen. Bago patawagin ang ating mga ngaral sa gabing ito, si Pastor Alan. Amen. God bless you. Draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. To lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? Let's sing the first verse. I am sure that I realize. I am sure that I don't realize the keys I have from the Lord to unlock His kingdom to others around, to give love and restore. But I find so many things in life make me weak and cloud up my way, till I can be the strength that I should be to those who are looking my way. Oh, if I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. To lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? We are called to be a witness. We are called to be a witness. We are called to be a light, a pure, refreshing water of hope to a world that's never right. And if there's a hungry heart needs to be filled with the love that is put in my soul, let me always be available so the rivers of mercy can flow. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see.
flow through me if I don't draw from the fountain. Amen, Pastor Alan, God bless you. Thirsty drink from me. If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. Oh, to lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? Amen. God bless you po, Pastor Alan. Yes po. God bless you. God bless you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Habang tayo po ay nakatayo, diretso na po tayo sa pagbasa sa salita ng ating Panginoon. Sa Zechariah chapter 4, mula sa verse 6. Praise the Lord. Sino po bang masaya? Amen. Sa gabi ito. I believe na tayong lahat ay masaya. Amen. Dahil sabi nga, lagi nga natin naririnig, lagi natin sinasabi, amen, na dapat ay tayo yung pinakamasayang nilalang. Amen. Dahil tayo yung nakatanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. Zechariah chapter 4, verse 6. Verse 6, nagsabi rito, Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Who art thou, O great mountain? Before Zerubbabel, thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it. Amen. Sunod po natin sa Ephesians 2, verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Amen. Tayong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, Ama, salamat po, Lord God, sa biyaya mo, Panginoon, na patuloy, O God, na sumasagana sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, O God, dahil sa biyaya mo, Panginoon, kaya kami narito, nagpapatuloy, Panginoon Diyos, O God, gaano man kahirap, Lord God, ang buhay, Panginoon, gaano man kahirap, Lord God, ang battle, Lord God, na aming kinakaharap, Panginoon Diyos, O God. Alam po namin, Panginoon Diyos, O God, na dahil sa biyaya mo, kami patuloy, O God, na nakakatayo, Panginoon Diyos, O God, at nananatiling malakas, Panginoon Diyos, O God, bagamat kami mahina, Panginoon Diyos, O God, ay pinalalakas mo kami palagi, Panginoon, dahil sinabi mo nga, Panginoon, Hallelujah, the battle is the Lord. Akin ang labang ito. Sinabi mo, Panginoon Diyos, O God, at sinabi mo, Panginoon, na hindi namin kailangan makipagbaka, Panginoon Diyos, O God, makipaglaban, dahil Ikaw, Lord God, ang siyang nakikipaglaban para sa amin, Panginoon Diyos, O God. At Ikaw nagtatagumpay, Panginoon Diyos, O God, dahil sa biyaya mo, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoon, ay Ikaw ang siyang mangusap muli sa amin. Gamitin mo lang, Lord God, ang imunting lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala. Dahil, Lord God, kung ako lang, Panginoong Diyos, wala po akong dalang mensahe, Panginoong Diyos, O God. Wala po akong anumang kakayanan, Panginoon, upang magbahagi, Lord God, ng salita, Lord God, kung hindi lamang po sa biyaya mo, Panginoon. Hallelujah. Ako'y, Lord, nagpapagamit lamang po, Panginoon Diyos, O God, ayon sa kalooban mo. At dalangin ko po, Panginoon, na mangyari nawa ang kalooban mo sa amin. Makita mo nawa, Lord God, ang layunin mo, Panginoon, na nagaganap, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, O God. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung meron ka mang masumpungan sa amin.
na namang kasalanan, karumihan, Lord God, sa aming mga puso, Panginoon. At marapate mo po kami, Panginoong Diyos, O God, upang, Lord God, maging kalugod-lugod, Panginoong Diyos, O God, ang aming pagpupuri, Panginoon. Lord God, ang bawat isa sa amin, Lord, ay may pangangailangan, Panginoong Diyos, O God, kaya hiling ko po, Ama, Lord, na huwag mo lalampasan, Panginoong Diyos, O God, ang panalangin, Panginoong Diyos, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, hallelujah, dahil tunay nga po, Ama, na kami umaasa lamang po sa iyo, Panginoon. Umaasa lamang po kami, Lord God, sa biyaya mo, Panginoong Diyos, O God. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin. Patuloy kang mangusap sa amin, patuloy kang mahabag sa amin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Mari po kayong makaupo. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon at salamat, amen, sa kanyang biyaya. Amen. At sa gabing ito, mga kapatid, ay nais ko pong pag-usapan po natin, amen, ang mensahe ng propeta na may pamagat na The Message of Grace. Amen. At itong teksto, mga kapatid, na ginamit natin sa Zechariah chapter 4, ay ito rin po yung ginamit ng prophet, mga kapatid. Hallelujah. At alam po natin, amen, na hallelujah, actually, lahat po ng mensahe, amen, ang mensahe na tinanggap natin, amen, hallelujah, sa huling panahong ito, this is the message of grace. Amen. At bawat pangangaral dito, mga kapatid, sino mang tumatayo rito, amen, lahat ng pangangaral na naririnig natin, ay ito pong lahat ay biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay message of grace para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. So, ano nga bang tinatawag na biyaya? Amen. Ano ba ibig sabihin ng biyaya? At madalas po natin itong naririnig, amen, sa kahit kanino, amen, itong salitang biyaya. Pero madami pa din ang tila magkakaiba, amen, ang pananaw dito. Amen. Yung iba naman talagang hindi nila alam talaga yung ibig sabihin ng biyaya. Amen. Lalo yung mga unbelievers sa labas. Amen. At kadalasan, amen, ay ginagamit po natin ang salitang biyaya, di ba, kapag tayo ay nakakatanggap, amen, ng pagpapala. Amen. Sinasabi natin na ito ay biyaya ng ating Panginoon. Ito ay biyaya galing sa ating Diyos. Amen. At kapag tinugon ng Diyos, amen, yung panalangin natin, amen, kapag pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, hallelujah, ay sinasabi natin ito biyaya ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen. Kapag nagkaroon tayo ng magandang trabaho, di ba, lalo kapag na-promote tayo at dinagdagan yung sweldo natin, amen, ay tinatawag natin ito'y biyaya ng ating Panginoon. Amen. Dahil hindi sa nagsumikap ka, kundi dahil ito ay biyaya ng ating Panginoon. Amen. At madalas, di ba, kapag dumaraan tayo, amen, sa mga matitinding pagsubok at kapag nalampasan natin at hindi mo alam kung paano ka, hallelujah, kung paano mo napagtagumpayan, amen, yung mga pagsubok na yon. Amen. Halimbawa, kapag tayo nakaiwas, amen, sa mga banta ng panganib, amen, tinatawag natin lahat yon na biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Actually, tama naman yon. Amen. Dahil ang lahat ng yon, hallelujah, ay biyaya lamang po ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na ang biyaya ng Diyos, hallelujah, ay mas malalim pa ang kahulugan nito kaysa sa tumanggap ka ng anumang mga pagpapala, anumang magagandang bagay dito sa ibabaw ng lupa. Dahil ang biyaya, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, hallelujah, ay hindi lamang ito material na pagpapala. Amen. Kundi ito ay gawa ng Diyos, mga kapatid, para sa mga tao na hindi po karapat-dapat na tumanggap nito. Amen. Para doon sa mga tao na walang kakayanan. Hallelujah. Para doon sa mga tao na, sabi natin, walang pambayad, mga kapatid. Para sa taong mga mahihina, walang lakas at hindi kayang iligtas ang kanyang sarili mula sa anumang kapahamakan. Yun po yung ibig sabihin ng biyaya, mga kapatid. Hallelujah. At sabi ko sa inyo, mga kapatid, na ang biyaya ay hindi po ito yung isang bagay na binibigay sa iyo ng Diyos dahil meron kang ginawang kabutihan. Amen. Kundi kahit nung, sabi nga ng Bible, kahit nung tayo ay makasalanan pa, amen, nagsabi ng Biblia, si Kristo ay namatay na para sa atin. Kung tutusin, wala naman tayong ginawa, mga kapatid. Amen. Hindi tayo deserve, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo deserving, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon. So, ang biyaya, hallelujah, ay praise God, hindi po ito kagaya ng sweldo na ibinibigay sa iyo ng amo mo dahil nagtrabaho ka para sa kanya. Amen. Kundi ito ay ibinibigay sa iyo ng Diyos,
Hindi dahil sa may ginawa ka, kundi meron siyang ginawa para sa iyo. Amen. Hindi ikaw yung gumawa, mga kapatid, kundi siya yung gumawa sa buhay mo. Amen. At ang biyaya, mga kapatid, ay hindi po ito kagaya ng isang medalya o isang trophy, mga kapatid, na ibinibigay doon sa mga nanalo sa isang laban o sa isang kompetisyon, mga kapatid. Kundi, hallelujah, ang biyaya, mga kapatid, ito ay ibinibigay para doon sa mga natalo. Para doon sa mga nadapa. Para doon sa mga, hallelujah, para doon sa mga nawala. Para doon sa mga taong nagkasala, mga kapatid. Ngunit sila ay inabot ng Diyos, mga kapatid. Ito yung kamay ng Diyos na in-extend sa atin upang tayo ay magtagumpay sa anumang laban. Amen. Kaya nga, sabi natin, siya yung nakikipaglaban para sa atin. Amen. Yun ang biyaya ng Diyos. Hindi mo deserve, mga kapatid. Ito yung tinatawag na unmerited favor of God. Amen. Dahil ikaw ay nakasumpong lamang ng pabor mula sa Diyos. Amen. Hindi dahil sa nagsumikap ka. Hindi dahil sa naging mabait ka. Hallelujah. Hindi dahil sa regular ka na nagsisimba dito sa church na ito, mga kapatid. Hallelujah. O hindi dahil sa praise God, hindi dahil sa generous kang magbigay. Amen. Ng tithes and offering mo, mga kapatid. But it is, ang sabi, it is an unmerited favor of God. Amen. Ibig sabihin, hindi dahil sa mabuti tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sabi nasa natin kanina, sabi, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Now, kapag sinabing kaloob, hallelujah, ibig sabihin, regalo yun. Regalo ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin, wala kang kinalaman dito. Amen. Wala kang ginawa dito. Kaya nga ang sabi, mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng gawa, hindi dahil sa naging mabuti ka, hindi dahil sa meron kang ginawa, mga kapatid, upang ang sino man ang sabi, ay huwag magmapuri. Amen. Kaya nga, hallelujah, walang sino man sa atin, amen, ang pwedeng magmalaki sa Diyos. Kaya siya naligtas. Amen. Dahil, hallelujah, lahat ng yon ay dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Amen. Now, balikan po natin sandali, amen, ang ating teksto sa Zechariah chapter 4. At upang maintindihan natin ito, mga kapatid, tingnan muna natin yung naging kalagayan ng Israel at ang layunin ng Diyos sa kanila dito sa panahong ito, mga kapatid. Now, alam natin, amen, na yung Solomon's Temple na tinatawag ay sinira po ito ng mga Babylonians, amen, sa pamumuno po ni Nebuchadnezzar. Amen. At karamihan sa mga Hudyo, amen, nung panahong yon ay dinala po sila sa Babylon upang gawing bihag. At ang sabi, amen, pagkaraan ng around 70 years, amen, ay tinalo naman ng Persia, amen, ang Babylon. Kaya naglabas naman ngayon ng kautusan itong si King Cyrus, amen, na sinasabing maaari na kayong bumalik. Itong mga Hudyong ito ay pinapayagan na silang bumalik, amen, sa Jerusalem upang, ang sabi, ay upang itayo muli ang templo. Amen. At makikita natin yun sa Ezra chapter 1, pero hindi natin babasahin. Pero ang sabi, nasa more or less 50,000 lamang sa mga Hudyo ang bumalik sa Jerusalem. Amen. Mula sa Babylon. At pagdating nila, amen, sa Jerusalem, ay nadatnan po nila na sinira na ang lungsod, amen, at giniba na ang templo. Amen. Kaya nga, nawawala na sila dito ng pag-asa, amen, ang mga tao, hallelujah, dahil kung ating titingnan, pagbalik nila ay bagsak na yung kanilang kabuhayan. Amen. At madami pa silang mga kaaway, mga kapatid. Mas madami pa yung kaaway nila kaysa sa kanila mismo, mga kapatid. So, ibig sabihin, kulang sila sa tao. Amen. At kung babasahin natin ang Ezra chapter 4, dito nila sinimulang itayo. Amen. Yung tinatawag na Second Temple. Amen. Pero dahil sa dami po ng opposition, amen, mula sa mga kalapit na mga bansa, ay nahinto po muli, amen, ang pagtatayo ng templo ng around 16 years. Amen. Kaya si Zerubbabel, amen, na kasalukuyang gobernador ng Juda, amen, ay sabi siya ay pinanghihinaan na ng loob. Amen, upang maitayo muli yung templo. At marahil, amen, ay iniisip niya na konti lang naman yung kanyang mga tao.
Pero napakadami nilang mga kaaway. Kaya ang sabi niya, paano matatapos, amen, ang templo kung wala din silang sapat na pera? Wala silang manpower, wala silang mga equipment, mga kapatid, para magpatayo ng isang malaking templo. Amen. Kaya nga ang Diyos, hallelujah, dito na nangusap sa Kanya, hallelujah, sa verse 6, ang sabi, not by might, amen, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Amen. Hindi sa lakas, hindi sa kapangyarihan ni Zerubbabel para maitayo ang templo. Ang sabi, but, hallelujah, ang sabi, by my Spirit, saith the Lord. Amen. So matatapos ang templo, hindi sa pamamagitan ng lakas, amen, hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa pamamagitan, hallelujah, ng pagkilos ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen. So hindi po matatapos, hallelujah, ang templo sa pamamagitan ng lakas ng tao. Hindi dahil sa marami silang army, mga kapatid, hindi dahil sa marami silang pera, hindi dahil sa mayaman sila, hindi sa pamamagitan ng kanilang influence, mga kapatid. Kundi ang sabi, matatapos ang templong ito dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Dahil sa pagkilos, hallelujah, ng Espiritu ng Diyos. Hindi sa lakas ni Zerubbabel. Hindi dahil sa kanyang kakayanan, hindi dahil sa kanyang, praise God, influence, mga kapatid, hindi dahil sa kanyang kapangyarihan. Kundi ang sabi, hallelujah, but by my Spirit, saith the Lord. Amen. Hallelujah. At sa verse 7 ang sabi, meron ditong sinasabi na great mountain. Isang malaking bundok. At ito ay, praise God, maring tipo, mga kapatid, ito'y tipo, amen, ng kanilang, hallelujah, ng mga sirkumstansya, mga kapatid. Mga kaaway, hallelujah, na humahadlang para itayo ang templo. At maring ito ay sumimbolo rin, mga kapatid, ito ay maaring simbolo din, amen, ng kanilang kakulangan, ng kanilang kahirapan at takot o anumang bagay, mga kapatid, na pumipigil sa kanila para maitayo yung templo. Amen, hallelujah. Pero ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, ang sabi, itong malaking bundok na ito ay papatagin ng Diyos. Ibig sabihin, hallelujah, aalisin ng Diyos, hallelujah, ang lahat, hallelujah, ng balakid sa kanilang pagtayo ng templo. Amen. At pagkatapos nito, ang sabi, ay ilalabas ngayon, hallelujah, ang headstone o ang capstone. So ito yung huling bato, mga kapatid. Alam natin na inilalagay, amen, hallelujah, kapag ka natapos na yung gusali. Amen. At alam natin, amen, na ang headstone o ang capstone, mga kapatid, hallelujah, ay si Kristo. Amen. Na siya rin, ang sabi, siya rin yung cornerstone na naging headstone. Hallelujah. Praise the Lord. Ibig sabihin, siya yung nagpasimula at siya din ang tatapos. Hallelujah. He is the author and finisher of our faith. Hallelujah. Ibig sabihin, anuman ang sinimulan niya sa iyo, anuman ang sinimulan niya sa buhay mo, mga kapatid, hallelujah, ay tatapusin din niya, mga kapatid. Hallelujah. Hindi sa lakas mo, hindi sa kapangyarihan mo, but by my Spirit, saith the Lord. Amen. Kaya nga, nung nagsimulang kumilos, hallelujah, ang Diyos, mga kapatid, sa Genesis, alam natin na hindi po siya huminto, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang sa hindi niya nakikita. Amen. Yung perfect Eden, mga kapatid, o Garden of Eden, mga kapatid, hallelujah, na pananahanan ni na Adan at Eva. Amen. Ang sabi sa Genesis 1 verse 2, ang sabi, sa 3, kung hindi ko magkamali, the Spirit of the Lord moved upon the face of the waters. Amen. Nung panahon na madilim, mga kapatid, ang mundo, nababalutan ito ng kadiliman, mga kapatid. Doon sa panahong yon, doon kumilos ang Diyos, mga kapatid, at hindi siya tumigil hanggang hindi niya nakikita yung kanyang plano, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Now, ang sabi, mga kapatid, sa verse 9, si Zerubbabel, hallelujah, siya yung naglagay ng pundasyon. Amen. At siya din ang magtatapos nito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Marahil, hallelujah, madami ang nagsasabi, amen, doon sa panahong iyon, na, hindi mo kayang tapusin yan. Kita mo, 16 years na nga nakatenga yung construction na yan. Amen. Wala ka namang tao, wala ka namang pera. Paano mo yan matatapos, Zerubbabel? Tapos ang dami pang hadlang, ang dami mong mga kaaway. Amen. Hallelujah. Pero, hallelujah, praise God, nagsalita na ang Panginoon.
Kung nagsalita na ang Diyos, mga kapatid, ang sabi, it is forever settled in heaven. Ang sabi ng Diyos, matatapos mo yan, Zerubbabel. Hindi sa lakas mo, hindi sa kapangyarihan mo, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu. Amen. Kaya nga, mga kapatid, ang tila imposibleng proyekto, hallelujah, ay natapos, mga kapatid. Hindi dahil sa naging makapangyarihan ng Judah, mga kapatid, kundi dahil sa kumilos ang Diyos. Amen. Ayon sa kanyang pangako, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Amen. Kaya nga, it's all by the grace of God. Lahat ng yun, hallelujah, ay sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 10, mga kapatid, huwag mong hamakin ang mga malilit na bagay. Amen. For who hath despised the day of small things? Amen. Hallelujah. Dahil lahat ng malalaki, amen, ay, alam natin, nagsimula naman lahat sa mga malilit na bagay. Amen. At ang Diyos, mga kapatid, ay nalulugod sa mga taong sumusunod. Amen. Kahit sa mga malilit na bagay lamang sa umpisa. Amen. Dahil diyan ka pagpapalain ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Nalala ko tuloy, mga kapatid, nung kami po ay nagsisimula pa lamang, amen, ng aming gawain sa Herona. Aminin ko, talagang hesitant po ako, mga kapatid, na magdaos kami ng gawain doon sa aming lugar. Amen. Dahil iniisip ko, hallelujah, hindi ko kayang magpatayo ng sarili naming church. Dahil unang-una, wala naman talaga kaming budget. Wala kami, at saka wala sa plano. Amen. At alam natin ang nangyari. Amen. Hallelujah. At maliban doon, amen, ay meron pang tila naghahabol doon sa bahay at lote, mga kapatid, na gagawin naming church. Pero, kaya nga, ang sabi ko, hallelujah, mahirap, hindi ko kaya. Kaya sabi ko sa mga kapatid, hallelujah, praise God, maghanap na lang kayo ng iba. Amen. Maghanap na lang kayo ng ibang church, maghanap na lang kayo ng ibang pastor nyo. Hallelujah. Pero dito talagang, sabi ko, talagang hindi ko kaya. Amen. Pero nung, hallelujah, nung nag-umpisa na po kami ng gawain, hallelujah, doon naman nagsimulang kumilos. Amen. Ang Espiritu ng Diyos. Doon niya pinakita sa amin na not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Amen. It's all by the grace of God. Amen. Alam niyo ba na hindi po kami umasa sa ibang tao. Hindi po ako nag-ask ng donation kahit sa kanino, mga kapatid. Hindi ako nag-solicit, mga kapatid, sa kahit kanino. Dahil unang-una, mga kapatid, hallelujah, alam ko, hallelujah, na ang Diyos ang nagbigay sa amin ng trabaho, amen, sa aming mag-asawa. Amen. Kaya, hallelujah, alam ko na dito kami pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya doon kami nagsimula, mga kapatid, hallelujah, upang unti-unti na matapos po yung aming church. Hallelujah. And of course, marami pong mga kapatiran din, amen, na doon sa aming congregation mismo ang nagtulong-tulong, amen, para kami po ay makapagpatayo, mga kapatid, ng simpleng iglesia, mga kapatid, o church. Amen. Pero ang sinasabi ko, mga kapatid, hallelujah, ay lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sabi ko, inisip man, mga kapatid, hindi ko po inisip, mga kapatid. Dahil sabi ko, wala akong kakayanan, wala kaming resources, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At dahil sa pinagpala ng Diyos, hallelujah, pinagpala ng Diyos ang aking mga kapatid, hallelujah. At siya din ang nagbigay ng desire, ng burden, mga kapatid, sa kanilang puso. Amen. Para sila naman ngayon ay makapagbigay. Dahil kung hindi po sila pinagpala ng Diyos, mga kapatid, hindi rin po sila makakapagbigay. It's all by the grace of God. Ginamit lamang sila ng Diyos, mga kapatid, pero sila pa din, hallelujah, ang kumilos para maipatayo, hallelujah, yung aming church. Amen. Kaya nga sabi ko, walang sino man sa amin, amen, ang maring magmalaki. Amen. Hallelujah. At sasabihin, kaya nagawa ang church na yan dahil sa akin. Dahil kay brother, dahil kay sister. Hallelujah. Praise God. Kundi ito ay nagawa dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Dahil kumilos ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga nalala ko, mga kapatid, yung panahon ni Zerubbabel kung paanong naitayo, hallelujah, yung second temple. Amen. Kaya nga ang sigaw, hallelujah, sa Zechariah chapter 4 verse 7 sa binasa natin, hallelujah, ang sabi, grace, grace unto it. Amen. Bakit grace? Grace unto it. Hindi niya sinabing, hallelujah, ang galing-galing ko. Hindi dahil sa ang tali-talino ko. Hindi dahil sa ang sipag-sipag ko. Bagkus ang sabi, grace, grace unto it. Amen. Bakit dalawang beses na sinabi, grace, grace unto it? Ibig sabihin, siya yung Alpha and Omega. Siya yung nagsimula, siya rin ang magtatapos. Hallelujah. It's all by the grace of God. Mula sa simula hanggang matapos, mga kapatid, ang templo, it's all by the grace of God. Amen. Kapag ang Diyos ang kumilos,
Ang sabi, hallelujah, sa binasa natin, hallelujah, ang malaking bundok na ito, yung great mountain, hallelujah, ay papatagin ng Diyos. Amen. Kapag ang Diyos ang gumawa, ibig sabihin, yung imposible ay magiging posible. Kapag ka, hallelujah, inabot ka ng biyaya ng Diyos, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, kahit na sabihin natin, wasak na praise God, sira na yung pagkatao mga kapatid, ito'y muling bubuin ng ating Panginoon. Dahil ang templo, hallelujah, sumisimbolo rin sa ating katawan. Dahil ang sabi nga, ye know not, hallelujah, na hindi nyo ba alam na kayo templo ng Diyos? Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga tayo naging righteous, kaya tayo naging banal, dahil yung banal na Espiritu Santo ay nakatira sa atin, hindi dahil sa tayo banal. Amen. Hallelujah. Kundi dahil nasa iyo, nananahan sa iyo ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. At alam niyo ba mga kapatid, si Sister Blessing, malala ko lang, hallelujah. Alam niyo ba na dati siya halos taningan na rin siya ng doktor, mga kapatid. At hindi na po mabilang, amen, kung ilang specialist na yung aming nilapitan, humawag sa kanya. Ilang pastor na rin yung nag-lay hands sa kanya. Amen. Noong mga panahong yung mga 90s talagang, praise God, nandun yung gift of healing, nandun sa mga camp meeting, mga kapatid, talagang nakikita mo yung manifestation ng mga gift. Amen. Hallelujah. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit ganon? Hallelujah. Ilang beses na siyang ipinalangin sa church. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At sobrang dami na rin ng antibiotics, mga kapatid, na pumasok sa katawan niya, ininom niya, mga kapatid. Hallelujah. At alam niyo ba na dumating na rin yung time na sumuko na rin siya. Sabi niya, hallelujah, ayaw ko na. Hallelujah, hindi ko na kaya, suko na ako. Amen. But when the Spirit of God move, amen, hallelujah, everything has changed. Amen. The impossible became possible. Amen. Praise God. Sino maniniwala? Kaya nga walang naniniwala dati na meron siyang sakit. Dahil sino maniniwala na meron siyang sakit sa puso samantalang nakapanganak nga siya ng 3. Amen. Samantalang sabi ng mga doktor dati, hindi siya po pwedeng manganak. Amen. Dahil isa sa kanila ang pwedeng masakripisyo. Amen. Hindi man direkta, mga kapatid, pero parang sinasabi ng doktor dati na ipalaglag mo na lamang yung bata. Dahil isa sa inyo, hallelujah, ay kailangan masakripisyo. Amen. Pero sabi ko nga, bakit hanggang ngayon buhay pa na nandito ang Sister Rachel ngayon na isang patotoo, mga kapatid? Amen. Bakit hanggang ngayon buhay pa rin Sister Blessing? Amen. Bakit nagkaroon pa kami ng 3 anak? Amen. It's all by the grace of God. Amen. Hindi niya deserve ito. At lalong hindi ko ito deserve, mga kapatid. Because it's all by the grace of God. Amen. Ni wala nang alam itong mga anak ko dati, mga kapatid. Doon sa kondisyon, hallelujah, nung taong magluluwal sa kanila. Amen. Siguro, sabi ko, kung pwede lang silang mamili ng taong magluluwal sa kanila, hindi nila pipiliin si Sister Blessing. Bakit? Kasi, siguro mag-aalala siya. Teka, sandali. May sakit itong taong ito, baka mamaya pati ako mapahamak. Amen. Hallelujah. Kaya lang, wala ka namang choice, mga kapatid. Amen. Wala din silang magawa. Dahil wala silang, praise God, kaalam-alam sa nangyayari, mga kapatid, doon sa tiyan ng kanilang nanay. Hallelujah. Dahil yun sa biyaya ng Diyos sa kanila. Amen. Hallelujah. Na hindi nga sila naapektuhan ng mga malalakas na antibiotics eh. Amen. Nung sila ay fetus pa lamang. Amen. Bakit? Dahil yun sa biyaya ng Diyos. Amen. Sabi ko dati, mga kapatid, hallelujah, nung nandun pa ako sa Pilipinas, may bagamat meron kaming trabaho, may trabaho ko at may trabaho din si Sister Blessing. Pero kinukwenta ko yung sahod ko. At kahit pagsamahin namin yung sahod namin mag-asawa, sabi ko, paano kaya kami makakapagpatayo ng bahay nito? Amen. Hallelujah. At praise God, one time meron pong pumunta doon sa office ko na agent ng sasakyan. Nag-aalok siya ng kotse. At nung nagkwentahan na kami, kunenta na yung kung magkano yung monthly ko. Sabi ko, magkano ba? Kung di ako magkamali, parang nasa 50,000 yata monthly nung time na yon. Sabi ko, ang layo naman dun sa sahod ko. Sabi ko, paano ako magkakaroon ng sasakyan, na pangarap na sasakyan? Sabi ko, kung doon pa lamang sa monthly ay negative na agad yung sahod namin, kahit pagsamahin pa yung sahod namin mag-asawa, mga kapatid.
Amen. Hallelujah. At sabi ko nga, yung sahod namin, kahit pagsamahin namin ay halos, praise God, na nag-negative pa kami. Kaya nga, praise God, na bound din kami. Amen. Nakakahiyamang sabihin, pero na-bound din kami sa credit card nung time na yon. Amen. Halos sabi ko, elementary pa lang itong mga anak ko, hirap na kami. Paano na kaya kung mag-college pa itong mga to? Pero nung nagsimulang kumilos, hallelujah, ang biyaya ng Diyos. Amen. Nung kami nakatanggap ng biyaya ng Diyos, hallelujah, nung magsimulang kumilos ang Espiritu ng Diyos, hallelujah, ang sabi ng ating Panginoon, my grace is sufficient for thee. Sapat ang aking biyaya, ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. At kung tutusin, alam niyo yung nangyari, kung tutusin, imposible mga kapatid na makarating Sister Blessed dito. Imposible na ma-approvean siya sa kanyang QID, sa kanyang RP mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dahil unang-una, sa medical pa lang, tutusin, bagsak na siya. Amen. Pero yung imposible, naging posible sa ating Panginoon. Amen. Actually, ako nga mga kapatid, alam nyo ba na imposible din na ako'y makarating dito? Dahil alam nyo ba, doon sa Pilipinas pa lang, bagsak na rin ako sa medical. Meron akong tinatawag na fibrosis o yung lung scarring. At alam nyo yun, napakahigpit dito sa Qatar, na kapag meron kang lung scarring, talagang agad pinapauwi ka agad yun. Pero bakit ako nandito? It's all by the grace of God. Amen. Biyaya ng Diyos, kaya kayo narito. Hindi lamang ako, mga kapatid. Biyaya ng Diyos na kayo ay narito. Meron kayong trabaho, meron kayong mainam na trabaho, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At ngayon nga sabi ko nga kay Sister Blessing, kapag naalala namin yon, hallelujah, ilang taon na ang nakalipas, na-operan siya 2012, amen, November, kung di ako magkamali. Amen. Imagine mo yun, 14 years na. Amen. Samantalang alam niyo po mga kapatid, yung mga kakilala namin na naoperahan sa same case mga kapatid, mga na-bypass doon sa heart center. Yung isa inabot lamang siya ng isang buwan at kinuha na rin siya ng ating Panginoon. Yung iba naman nagtagal ng ilang buwan. Ganun po yung mga ganung cases sa atin mga kapatid. Pero sabi ko, hallelujah, biyaya ng Diyos. Amen. Na hanggang ngayon, hallelujah, ay minsan nga sabi ko, mas malakas ka pa nga sa akin. Sabi ko kay Hazel kanina lang, sabi ko, ano ba naman ito? Dami ko nang nararamdaman. Sabi ko, ang tanda ko naman. Pagbangon ko pa lamang, ang sasakit na ng mga katawan ko, makikirot na yung buong katawan ko, mga kapatid. At ang totoo, pinipilit ko na lamang tumayo. Minsan, mga kapatid, hindi ko alam kung, hallelujah. At alam nyo ba mga kapatid na kung isa-isahin ko dito, amen, yung mga pinagdaanan namin, amen, hindi ko na isasama during pandemic dahil masyadong mahaba na yun. Alam nyo naman na yun mga kapatid, amen. Ilang taon yun mga kapatid na talagang sobrang nag-suffer ako ng husto, amen. Hindi lamang ako, buong pamilya ko, amen, talagang sobrang nag-suffer sila. Kaya sabi ko kung isa-isahin ko ang lahat ng ito mga kapatid, amen, matatapos ang magdamag pero hindi pa ako tapos na magpatotoo sa inyo. Ganun kabiyaya ang ating Panginoon. Amen. Hindi po ganun kadali ang pinagdaanan namin. Amen. Dahil sa mga, at alam niyo ba, dahil sa mga mabibigat na pagsubok, amen, alam niyo yan, hallelujah, ilang beses ko nang hiniling sa ating Panginoon na sabi ko, Lord, kunin mo na lamang ako, Panginoon, kung ganito din lang ang magiging buhay ko dito. Amen. Hallelujah. Kasi naghihirap ako dito, Panginoon, kunin mo na lamang ako, Panginoon. Dahil lalo lang akong magkakasala, Lord God, hallelujah, kung habang nandito ako, naghihirap ako, hallelujah, baka hindi ko nakayanin itong pagsubok na ito, itong kahirapang ito, sabi ko, hallelujah, praise God, ay baka kung ano pa masambit ko laban sa iyo, Lord. Kaya sabi ko, kunin mo na lamang ako, Panginoon. Amen. Tama na, Lord, ayaw ko na, Panginoon. Hirap na yung aking kalooban. Hallelujah. At sa dami ng mga bundok, mga kapatid, na aking pinagdaanan, mga kapatid, hindi ko na alam, mga kapatid, kung paano ko nakarating dito sa kinalalagyan kong ito, mga kapatid. But one thing is sure, it's all by the grace of God. Amen. At ang pangako niya dito, mga kapatid, ang sabi, yung great mountain, itong malaking bundok na ito, mga kapatid, hallelujah, ano man ito, ang pangako niya sa atin, ang sabi, papatagin niya lahat ang mga bundok na ito. Amen, hallelujah, upang sa ating pagdaan, mga kapatid, hallelujah, ay makilala natin siya, not by might, amen, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Amen.
At ngayon ko na-realize, mga kapatid, na lahat pala ng mga pinagdaanan kong yun, mga kapatid, lahat ng mga pinagdaanan namin, mga kapatid, ay yun pala ay preparation, mga kapatid, hallelujah, sa isang ministry, hallelujah, na ipapapasan sa amin, hallelujah, sa aming pamilya, sa aming Mr. Blessing, mga kapatid. At dahil ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay umaabot doon sa mga taong mahihina, doon sa ating mga kahinaan. Kaya nga, ang sabi nga ng Bible, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, when I am weak, hallelujah, then I am strong. Amen. Hallelujah. Praise God. My strength is made perfect in weakness. Amen. Hallelujah. Praise God. Alam niyo ba, mga kapatid, na si Noe nga, ay may mga kahinaan din. Amen. Pero siya, hallelujah, at ang kanyang pamilya, ay nakasumpong ng biyaya. Kaya sila po ay naligtas. Amen. At alam niyo ba, mga kapatid, na ang biyaya ng Diyos ay hindi po yung nagsimula doon sa krus ng Kalbaryo nung namatay ang ating Panginoon. Amen. Akala nila, mga kapatid, sakalang pumasok ang biyaya nung namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung iba naman, sabi nila, pumasok ang biyaya nung isilang ang ating Panginoon sa sabsaban. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi nila, doon daw natapos, hallelujah, yung batas, kaya pumasok ang biyaya. Amen. Hallelujah. At yung iba naman, hallelujah, may nagsasabi rin na pumasok ang biyaya nung panahon ng Pentecost, doon sa upper room. Amen. Nung bumaba ang Holy Spirit. Amen. Pero alam niyo ba, ang sabi ni Brother Branham, ang biyaya ay nagsimula doon pa lang sa Garden of Eden. Amen. Hallelujah. Praise God. Dahil ang totoo, mga kapatid, ang batas, amen, ay pumasok lang, hallelujah, nung ang Israel, hallelujah, ay, praise God, humingi ng, kung di ako magkamali sa Exodus 19, kung di ako magkamali, nung sinabi ng ating Panginoon na, sinabi nila sa ating Panginoon na lahat ng utos mo, Panginoon, ay aming susundin. Ang sabi ni Brother Branham, doon, hallelujah, nagsimula ang batas. Doon natapos ang biyaya sa kanila. Amen. Hallelujah. Nung sinabi nila, Lord, lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong utos, Lord, ay gagawin namin. Amen. Imbis na sana sabihin nila, Lord, hallelujah, hindi po namin kayang sundin ang iyong mga utos, Panginoon, dahil kami sadyang mahina. Amen. Bagkus nila baga sila nagmamalaki pa sa ating Panginoon. Amen. Then ang sabi, doon na nagsimula ang batas. Amen. Kaya inintroduce ngayon yung batas, mga kapatid. Pero ang sabi ni Brother Branham, yung biyaya ay nagsimula doon pa lamang sa Garden of Eden. Hanggang doon sa panahon na sila ay makalabas doon sa Egypt, mga kapatid. It's all by the grace of God. Biyaya ng Diyos na hallelujah, na sila ay makalabas sa Egypt, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At alam natin ang nangyari. Amen. Pagkatapos na magkasala sina Adan at Eva, doon nagkaroon ng malaking pagbabago sa creation ng Diyos. Amen. Dati maganda yung fellowship nila sa Diyos. Araw-araw ang sabi, bumababa ang Diyos para kumustahin sina Adan at Eva. Amen. Dati wala silang kamatayan, mga kapatid. Sila ay mistulang malit na Diyos. Hallelujah. Dito sa lupa. Dahil napapasunod nila, sumusunod sila sa lahat ng creation ng ating Panginoon. Meron silang dominion, ang sabi, sa lahat ng creation ng Diyos. Amen. Ngunit nung iniwan nila, amen, ang salita ng Diyos, hallelujah, at tinanggap, hallelujah, ang salita ng serpente, doon na pumasok ang kasalanan sa tao. Hallelujah. Alam natin, dati wala sila kahihiyan, mga kapatid. Hindi sila nahiya sa bawat isa. Amen. Pero nung sila ay nagkasala, hallelujah, nagkaroon na sila ng malisya. Amen. Nagkaroon na ng takot, nagkaroon na ng kamatayan, mga kapatid. Amen. So pagkatapos nila magkasala, ang sabi ng Biblia, ay nagtago sila sa harapan ng ating Panginoon. Yun ang una nilang ginawa, ang magtago. Imbis sana lumapit sila sa Diyos, mga kapatid, at humingi ng kapatawaran. At ganoon, alam natin na ganoon ang nature ng tao, mga kapatid, na kapag kapag nagkasala ang tao, mga kapatid, imbis na magpakumbaba at lumapit sa Diyos, hallelujah, humingi ng kapatawaran sa Diyos, hallelujah, anong gagawin nila? Amen, magtatago, liliban sa gawain.
Hindi na dadalo ng prayer meeting, hindi na dadalo ng mga gawain, mga kapatid. Iiwas na yan na makipag-usap sa mga kapatiran. Amen. Hallelujah. Pansinin niyo mga kapatid, nung sila ay magkasala, mga kapatid, hindi sinabi ni Adan na, Lord, nasan ka, Panginoon? Amen. Napansin niyo ba yun? Amen. Si Adan nagkasala. Si Eva nagkasala, pero hindi nila sinabi, hindi nila hinanap ang Diyos. Imbisa na sabihin nila, Lord, nasan ka, Panginoon? Patawarin mo ako, Panginoon, patawarin mo kami, Lord, dahil, hallelujah, sumuway kami sa iyong salita. Amen. Hallelujah. Amen. Hindi nila hinanap ang Diyos, bagkus ang Diyos ang naghanap kay Adan. Dahil lang sabi ng Biblia, where art thou, Adam? Amen. So, ibig sabihin, ang Diyos ang naghanap sa kanila. Kung hindi ba naman yun biyaya ng Diyos sa kanila, mga kapatid, ang Diyos ang unang naghanap. Ang Diyos ang unang tumawag kay Adan. Adan, nasan ka? Where art thou, Adam? Amen. Amen. Hallelujah. Yun ang biyaya ng Diyos sa tao, mga kapatid. Amen. Ang hanapin, ang makasalanan. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, amen, walang makakalapit sa akin maliban na siya ay ilapit sa akin ng Ama. Amen. Kaya nga, hallelujah, sabi ko sa inyo, hindi kayo ang naghanap sa Diyos. Marahil ilan sa atin, hallelujah, praise God, sasabihin nyo, hindi, hinanap ko kasi ang church ni Pastor Romy. Hinanap ko yung church dito sa hindi. Ang Diyos ang naglagay pa rin sa puso mo, amen, ng desire para hanapin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga, hindi tayo yung naghanap sa Diyos. Hindi tayo yung lumapit dito, mga kapatid, kundi ang Espiritu ng Diyos ang siyang humatak sa atin dito, mga kapatid. Yun ang biyaya ng Diyos. Siya yung nagdadala sa atin dito, mga kapatid, para tayo ay makasumpong ng biyaya ng kaligtasan. Amen. So pagkatapos nilang magkasala, anong ginawa nila? Amen. Ang sabi, nagtahi sila ng dahon ng igos, mga kapatid, bilang pantakip. Amen. Sa kanilang kahihiyan. Amen. At ang sabi ni Brother Branham, hallelujah, ito po yung unang relihiyon ng tao. Dahil alam natin, religion is a covering, sabi ng propeta. Amen. So sinubukan nilang takpan, amen, yung kanilang kasalanan, yung kanilang kahihiyan sa pamamagitan ng kanilang sariling kaparaanan. At hanggang ngayon, mga kapatid, ganun pa din yung ginagawa ng tao. Amen. Dahil sa kanilang relihiyon, mga kapatid, amen. Dahil sa kanilang pagsamba, mga kapatid, hallelujah, ay iniisip nila na tatanggapin sila ng Diyos. Dahil kabilang sila sa isang relihiyon, o may pastor kami, dumadalo naman ako, nagsisimba naman ako linggo-linggo. Amen. Hallelujah. Akala nila, amen, magiging mabait sila doon, mga kapatid, at dahil sa kabaitan nila, sila ay maliligtas, mga kapatid. Sila ay tatanggapin ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now, sabi ng Diyos, amen, hinanap niya si Adan. Where art thou, Adam? Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan physically itong si Adan. Amen. Dahil hindi ka po makakapagtago sa ating Panginoon. Amen. Nung sinabi niya, where art thou, Adam? Hallelujah. Nung hinanap niya si Adan, ibig sabihin, hallelujah, nawala kasi sila sa dati nilang kalagayan. Dahil sa kasalanan, mga kapatid, nawala yung kanilang relasyon, nawala yung kanilang magandang fellowship. Amen. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, amen, ay binigyan sila ng kasuotang balat. Ang sabi, hindi na dahon, mga kapatid, kundi ito ay balat ng hayop. At anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Amen. Para ka magkaroon ng balat, mga kapatid, hallelujah, para gawing damit, kailangan patayin mo muna yung hayop. Amen. Para makuha mo yung kanyang balat at gawin mong damit. Amen. Praise God. At alam niyo ba, mga kapatid, na dahil sa kasalanan ng tao, merong namatay. Merong dugo, hallelujah, na nabubu sa lupa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At merong isang namatay, hallelujah, na naging kapalit, amen, ng ating kasalanan.
Amen. So dito mga kapatid, dito pa lamang ay makita natin na merong isang inosenteng hayop ang pinatay. Hallelujah. Kapalit, hallelujah, para lamang praise God, matakpan, hallelujah, yung kasalanan ng tao. So ito po ay tipo at larawan ng ginawa ni Kristo para sa atin. Na yung kasalanan natin mga kapatid, hallelujah, na hindi natin kayang bayaran, siya yung nagbayad para sa atin, sariling dugo ng Diyos, hallelujah, ang pinangtubos sa atin. Yun ang sabi ng Biblia mga kapatid. Amen, hallelujah. Praise God. So ang kaligtasan natin mga kapatid, hallelujah, hindi po yan libre. Amen. Dahil merong nagbayad para sa atin. Hindi nga lang tayo yung nagbayad. Baka kala nyo libre mga kapatid, hindi. Hallelujah. Hindi ka nagbayad, hindi ka lang nagbayad. Amen. Pero merong nagbayad para sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng biyaya ng ating Panginoon. Dahil ang sabi nga ng Biblia, di ba, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo ay nagkasala mga kapatid. Sino ba dito walang kasalanan? Taas ang kamay. Amen. So dahil tayo makasalanan, lahat sabi ng Biblia mga kapatid, there is none righteous, no, not one. Amen. So kung lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay papatayin. Pero dahil merong namatay para sa atin, yun yung naging kabayaran mga kapatid. Hallelujah. Amen. Yung hindi natin kayang bayaran, binayaran ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ang sabi ni Brother Branham, mga kapatid, ang Diyos mismo ang pumatay ng hayop. Amen. Bilang handog upang matakpan yung kasalanan ni Adan at Eva. At ang mga dahon ng igos, amen, na una nilang ginawa, ito po ay larawan ng relihiyon ng tao. Amen. Pero ang balat ng hayop na may dugo, ito po ay larawan ng ginawa ni Kristo sa atin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Now, marahil isipin natin, amen, bakit kaya hindi na lang sila pinatawad ng Diyos sa kanilang kasalanan? Ang Diyos ay mabiyaya naman eh. Di ba? Amen. Bakit kailangan pa silang parusahan ng Diyos at sumpain sa ginawa nilang kasalanan? Bakit hindi na lamang sila pinatawad ng ating Panginoon? Amen. Alam niyo ba mga kapatid, oo, ang Diyos ay mabiyaya. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, ay matuwid din at banal. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, amen, alam natin, amen, may utos sa kanila. Ang salita ng Diyos ay ano, sa araw na kayo ay kumain ng bunga, ng punong kahoy, ng pagkakilala ng mabuti at masama, ang sabi, kayo ay mamamatay. Yun ay salita ng Diyos, mga kapatid, na once na ikaw ay kumain dito sa bungang ito, kayo ay mamamatay. Yun ay salita ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nagsalita, kailangan itong maganap, mga kapatid, kailangan tuparin ng Diyos ang kanyang salita dahil siya ay banal. Siya ay matuwid. Hindi sa konsentidor na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So, hindi man inalis ng Diyos ang hatol, pero naghanda naman ang Diyos, hallelujah, ng paraan upang ang tao, amen, ay magkaroon ng pag-asa. Di ba kayo nagagalak doon, mga kapatid? Amen, hallelujah. Dahil ang sabi sa Genesis 3:15, alam natin, kabisado na natin yun. Ang sabi, and I will put enmity between thee and the woman. Amen. Praise God. And between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Amen. Genesis 3:15. So ito yung pangako ng Diyos, mga kapatid, na darating ang Misaya. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid, nang sabi na siya ang dudurog sa ulo ng serpente. At yun ay natupad, alam natin, doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Amen. Kaya nga ang biyaya, hallelujah, ay nagsimula doon pa lamang sa Genesis. Dahil doon pa lang, hallelujah, ay naglaan na ang Diyos, mga kapatid, ng remedy dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Yun ang biyaya ng Diyos. Yun ang biyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. Hindi nung tayo nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi nagsimula nung ikaw ay umiyak, hallelujah, dito sa altar, hallelujah, at lumapit sa Diyos dahil sa kasalanan mo. Dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi nga natin kanina, amen, hallelujah, Romans 5 verse 8, ang sabi, when we were yet sinners, ang sabi, Christ died for us. Nung tayo makasalanan pa, ang sabi, si Kristo ay namatay na dahil sa atin. Praise God, ang Diyos ay naghanda na.
Amen. In fact, before the foundation of the world, mga kapatid, hallelujah, naghanda na ang Diyos ng kordero, ang sabi, na namatay before the foundation of the world, duguan na before the foundation of the world, mga kapatid, hallelujah. Amen. Dahil alam niya na ang tao ay mahuhulog sa kasalanan, babagsak sa kasalanan. Amen. At alam niyo ba na habang nandun sa krus ang ating Panginoon, iniisip niya ang bawat isa sa atin? Tayo na mga makasalanan, nandun sa kaisipan ng ating Panginoon dahil inako niya. Amen. Lahat ng ating makasalanan, mga kapatid, dinala niya sa kanyang katawan upang yung katawang yun ang mahusgahan, yun ang mamatay dun sa krus ng Kalbaryo bilang, praise God, kabayaran sa ating makasalanan. Amen. Sabi siya, naging kasalanan, yung katawan niya, body of sin. Amen. Para sa atin. Amen. At nung ang ating Panginoon ay napako sa krus, amen, meron dalawang kriminal na napako din sa kanyang kaliwa at kanan. Alam natin yun. Yung isa na sa kanyang kaliwa, yung isa naman nasa kanan. Hallelujah. At yung isa ay nangutya sa ating Panginoon, pero yung isa nagsisi. Amen. At yung, hallelujah, yung isang kriminal, mga kapatid, hallelujah, ay wala siyang may pagmalaki sa ating Panginoon. At, hallelujah, doon yung na-realize, mga kapatid, yung kanyang kasalanan. Amen. Kaya lang wala na siyang oras na para maglingkod sa ating Panginoon. Wala na siyang panahon para gumawa pa ng kabutihan dahil nandun na siya, nakapako na siya sa krus. Minuto na lang yung kanyang hinihintay, mamamatay na siya. Amen. Kaya, hallelujah, wala na siyang panahon para itama, hallelujah, yung kanyang mga pagkakamali. Kasi nakapako na siya, malapit na siyang mamatay. At ang tanging dala niya na lamang, mga kapatid, yung pag-amin. Hallelujah. Sabi niya, karapat-dapat ako dito sa kaparusahang ito. Amen. Kaya nga, ang sabi niya sa ating Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Amen. Pagdating mo sa iyong kaharian. Amen. At anong sabi ng ating Panginoon? Anong sagot niya? Hallelujah. Ang sabi niya, hindi niya sinabi, pasensya ka na iyo. Hallelujah. Huli na ang lahat. Hindi sinabi ng ating Panginoon, o bumaba ka muna at magbayad ka muna ng mga utang mo. Hindi niya sinabing, ayusin mo muna ang buhay mo. Amen. Hallelujah. Hindi niya sinabing, magpabautismo ka muna, kailangan mong bumaba muna dyan sa krus. Hallelujah. At magpabautismo ka muna. Amen. Pero ang sabi ng ating Panginoon, amen. Hallelujah. Nung sinabi nung taong yon, hallelujah, Panginoon, alalahanin mo ako. Ang sabi ng ating Panginoon, ngayon din. Hallelujah, ay makakasama kita sa paraiso. Ano yun? Biyaya ng ating Panginoon. Ng isang mataong makasalanan, hallelujah, nung lumapit sa ating Panginoon, umamin ng kanyang pagkakamali, ng kanyang mga kasalanan, hallelujah, ay nakatanggap ng biyaya sa ating Panginoon, nakatanggap, nakasumpong ng kaligtasan. Amen. Yun ang biyaya. Yung isang kriminal ay inabot ng Diyos. Isang taong makasalanan, tinanggap, hallelujah, ang tagapagligtas, mga kapatid. Isang taong wala ng lakas, hallelujah, binigyan ng pangako. Hallelujah. Isang taong wala nang maibigay, hallelujah, ngunit binigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. Ngunit, hallelujah, huwag nating abusuhin, amen, ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Huwag nating sabihin na, Lord, saka na ako maglilingkod, Lord, hallelujah, kapag malapit na ako mamatay, kagaya nung taong yun, hallelujah. Malapit na siya mamatay, dun sa lumapit sa ating Panginoon, nagkaroon pa siya ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. At yung iba, iniisip nila, hallelujah, saka na lang siguro ko kapag naghihingalo na ako. Sasabihin ko, Lord, Panginoon, patawarin mo ako, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi natin kontrolado ang ating buhay. Hindi mo kontrolado yung hininga mo. Dahil hindi mo alam, hallelujah, kung kailan ka mabibigyan ng huling pagkakataon ng ating Panginoon. Amen. Sabi ko nga, nung aking pinangaral ito sa aming church, paano kung paglabas niyo dito sa church, hallelujah, ay bigla na lamang kayong nahagip ng humaharurot na sasakyan. At bigla ka na lamang nakomatos at, praise God, binawian ka ng buhay along the way. Amen. Paano ka pa magsisisi sa kasalanan mo? Nakomatos ka na, namatay ka na. Paano mo pa sasabihin, Lord, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian? Amen. Samantalang ikaw ay namatay na. Amen. Hallelujah. It's all by the grace of God.
Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Si Moses, hallelujah, ay ginamit din at trinay ng ating Panginoon. Bagamat madami din po siyang kahinaan, marami siyang kapalpakan. Kaya nga nangangailangan din po siya ng biyaya. Amen. Hallelujah. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Amen. Alam natin, amen, na gusto na silang patahin ng ating Panginoon. Dahil sa galit ng Diyos sa kanila. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, hindi yun magawa ng Diyos sa kanila, mga kapatid. At hindi porke dumaan na sa matinding training itong si Moses, hallelujah, ay wala na rin sa kahinaan. At sabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi sapat na tinawag ka ng Diyos. Hindi sapat na meron kang kaloob, meron kang gift. Hindi sapat na meron ka ng karanasan, hallelujah, sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dahil ang isang lingkod ng Diyos, mga kapatid, kahit na propeta pa yan, ay nangangailangan pa din ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. Amen. At si David, hallelujah, tinawag ng Biblia na a man after God's own heart. Amen. Pero alam natin ang nangyari, bumagsak din sa kasalanan nitong si David. Nagkasala siya ng adultery, mga kapatid, dahil kinuha niya yung asawa ng may asawa. Amen. Kaya nga, nagalit ang Diyos sa kanya, mga kapatid. At anong nangyari? Hindi naman nawala yung kanyang kaligtasan, mga kapatid, kundi nawala yung kanyang joy. Amen. Kaya nga, ang sabi niya, hallelujah, nung na-recognize niya, mga kapatid, yung kanyang kasalanan, hallelujah, nagkaroon siya ng pag-amin. Kaya nga, ang sabi niya, Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. At ang sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Hindi niya sinabing, restore unto me my salvation. Amen. Kundi ang sabi, restore unto me the joy of my salvation. Kaya nga sabi natin kanina, mga kapatid, ang tao, yun ang nature ng tao na kapag siya nagkasala, aalis lang yan ng fellowship. Amen. Dahil nawala yung kanyang joy. Amen. Hallelujah. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, amen, kung ikaw ay predestinated before the foundation of the world, mga kapatid, hallelujah, ang biyaya ng Diyos, hallelujah, praise God, aabutin ka ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, amen, kung meron man dito, amen, na somehow, ay nagkulang siya ng panalangin, at nakagawa tayo ng pagkakamali, ng kasalanan, amen, huwag natin itago, mga kapatid, huwag mong itago yan sa ating Panginoon. At huwag kang rin magpanggap na okay ka lang. Amen. Bagkus, magpakumbaba ka at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Dahil ang biyaya po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po yan lisensya para ikaw ay magpatuloy sa kasalanan. Kundi ang biyaya ng Diyos, hallelujah, ay kapangyarihan upang ikaw ay bumangon mula sa kasalanan, mga kapatid. Amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Awitin po natin yung awit na sabing Amazing Grace. My chains are gone. Amen. Sino ba dito ang tunay na nakatanggap na ng biyaya ng ating Panginoon? Amen. Dahil yung dating alipin tayo ng kasalanan, meron tayong tanikala. Amen. Hallelujah. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon ay pinatid niya yung chain na yun, mga kapatid. That's amazing grace. Amen. Unmerited favor of God. Hindi natin deserve, pero binigyan ka ng pabor ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, hallelujah, sa biyaya mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo po sa amin. Salamat, O God, dahil sa kabila, Lord, ng aming kahinaan, sa kabila, O God, ng aming makasalanan, Panginoon, ay inabot mo pa rin kami, patuloy mo kami inaabot, Lord. Hallelujah, salamat, Panginoong Diyos, O God, hallelujah. Hindi para kami magpatuloy, Lord God, sa pagkakasala, Panginoong Diyos. Hindi para kami, Lord God, umabuso, Panginoong Diyos, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil patuloy ka, O God, na nandyan, patuloy kang kumikilos sa buhay namin. Dahil kami, Lord, likas na mahina, Panginoong Diyos. Kahit nangangailangan kami, Lord, ng biyaya mo. Nakalakasan, Lord God, mula sa iyo, Panginoon. Lord, dalahin ko, Lord God, ang bawat isa, Panginoong Diyos, O God. Palakasin mo, Panginoong Diyos, O God. Sino man dito may
may kahinaan, Panginoon. Sino man dito, Lord God, meron karamdaman, Panginoong Diyos, O God. Ano makakulangan, Panginoon, dahil sinabi mo nga, Lord, my grace is sufficient for thee. Sapat ang aking biyaya. At yun, Lord God, ang aming pananampalataya, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, natutugunin mo, Lord. Hallelujah, ang panalangin ng bawat isa. Dahil sapat ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin, Lord. Oh God, thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos, sa biyaya mo, Panginoon. Dalangin ko, Ama, patuloy mong pagpalain, Lord God, ang iglesyang ito, Panginoon, sa pamumuno, Lord God, ng aming kapatid, Lord. Pastor Romy, Panginoon, at ng kanyang buong sambahayan, Lord God. Patuloy mo sila palakasin, Panginoong Diyos. Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, oh God. Hallelujah, ng anumang pagpapala, Panginoong Diyos, na nakalaan para sa kanila. At ang aking mga kapatid dito, Panginoong Diyos, hallelujah. Patuloy mo silang samahan, Lord. Dahil, Panginoon, wala po kami magagawa, Lord God, kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon, kung hindi lamang po sa biyaya mo, Panginoon. Wala po kami kakayanan para magtagumpay sa labang ito. Wala kami kakayanan, Panginoong Diyos, O God, para palakasin ang aming sarili, Lord. Kundi dahil lamang sa biyaya mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa message of grace, Panginoon, na yung binigay sa amin, na aming tinanggap, Lord God, sa huling panahong ito, Panginoong Diyos, O God. Amen, Lord God. Salamat, Ama. Dalangin namin ang lahat ng ito. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Awitin natin. Amen. Amazing grace. Amen. My chains are gone. Amen. How sweet the sound. Amen. Save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Must praise that taught my heart to feel, and praise my fears relieve. How precious is that grace appear, the hour I first believed. Things are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy raised, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. Amen. Hallelujah. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Earth shall soon dissolve like snow. Hallelujah. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Chains are gone, I've been set free. Yes, Lord, my God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Minsan pa, my chains are gone. Amen, Pastor Romy, God bless you. Chains are gone, I've been set
Hallelujah. My chains are gone. Again. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Amen. Hallelujah. Sino po bang pinagpala ng ating mahal na Panginoon dito? Hallelujah. Praise be the name of the Lord sa kanyang blessings. Amen. Hallelujah. 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 To God be the glory. And maraming salamat, Pastor Alan, for the message of grace that personally I was so blessed. Hallelujah. And I do believe, hallelujah, hindi lang ako ang na-bless, kundi tayong lahat. Amen. Hallelujah. Even though how many times that I heard this message, the message of grace, mga kapatid, but hallelujah, ngayong gabi na muling napakinggan ko, it was so fresh. Once again, hallelujah, that I was so blessed to receive the message of grace of the Lord. We are so blessed, hallelujah, that we found grace in the sight of the Lord. Amen, hallelujah. At praise be the name of the Lord sa mga testimony ni Pastor Alan, hallelujah. Truly that the Lord was so gracious unto all of us, hallelujah. Naalala ko rin po, mga kapatid, yung mga, hindi ko na mabanggit dito, yung kabutihan ng Panginoon Diyos, hallelujah, kung gaano napakabiyaya ng Panginoon personally sa ating buhay. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon, hallelujah. I am not deserving, hallelujah, for all the goodness of God. Amen. I do believe na ni isa sa atin, hallelujah, wala ngang mabuti ni isa, wala, sabi nga ni Scripture, hallelujah. And all flesh come short before the glory of the Lord, sabi nga ni Scripture. Walang nakakabot sa glory ng ating Panginoon, hallelujah. But the Lord, hallelujah, has been so good unto us. Amen. Hindi niya po tinignan yung ating mga kahinaan, kamalian, kakulangan, but He looked beyond our fault and saw all of our needs. Amen. Hallelujah. At it was so inspiring, the message. Hallelujah. I was so inspired. Hallelujah. Once again. And thank you, Pastor Alan. The Lord I do believe the Lord will continuously bless you a multitudes of times. Hallelujah. At truly that we will miss once again. Hallelujah. Having fellowship with Pastor Alan. Kung ako lamang, mga kapatid, gaya nga nung nakaraang bakasyon niya na inabot siya dito ng ilang Friday, and I'm so happy, hallelujah, na ipaglaan sa tuwi na ang pagbabahagi sa atin, hallelujah. But the Lord, hallelujah, we don't know the plan of the Lord, but if the Lord knows our hearts, what is our heart's desire, hallelujah. If I will be asking this evening, hallelujah, sino pong may gusto pang magbahagi pa si Brother Alan kung mayroon pang pagkakataon, hallelujah. Hindi lamang po ako, mga kapatid, ng taas ng kamay, hallelujah. But let the will of the Lord will be done. I know that Pastor Alan has also merong nag-iantay sa kanya doon. Anong una, Sister Blessy, ang iglesia. Pangalawa, mga kapatid, ang mga mahal na kapatid, at gayon din about the company. Hallelujah. But we'll be praying, hallelujah, continuously that the Lord, hallelujah, will help us in our condition here. Hallelujah. And dahil lang sa biyaya ng Panginoon, kaya't narito pa tayo, dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya't narito pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon. Kung maaari lamang, kung totoo si mga kapatid, ay maaring, hallelujah, wala na tayo sa dakong ito. Maaring wala tayong gawain. Maaring, hallelujah, nasa kalagayan tayo na hindi maayos dahil sa ating spiritual na paglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoon, tayo'y naririto pa rin, mga kapatid. Remember, mga kapatid, yung nabanggit nga ni Pastor Alan, yung dalawa na napako sa krus katabi ng ating Panginoon Kristo.
yung nasa kanyang kanan ay, hallelujah, kinilala niya na siya ay karapat-dapat na mapako, na makatamo ng capital punishment because of the crimes, hallelujah, na kanyang ginawa. Hallelujah. Ganon din po tayo mga kapatid na once na natanggap natin yung biyaya ng Panginoon. Hallelujah. We will, hallelujah, we realize in our hearts that we are not worthy of the saving grace of God. We realize, hallelujah, na tayo nararapat na, rapat tayo na mamatay. Amen. But by the grace of the Lord, hallelujah, He saved us. He gave us a good and lovely family. He gave us a blessed fellowship ministry. Hallelujah. And He conserved and preserved our life. Everything it is by the grace of the Lord. And struck in my heart, hallelujah, na yung nasa kanan, hallelujah, he repented unto the Lord. And he asked our Lord Jesus Christ, hallelujah, na nais niyang sumama sa kaharian ng ating Panginoon. But he has no chance, hallelujah, to, hallelujah, para pasalamatan ng Panginoon sa kanyang buhay. He has no chance, hallelujah, na para may bigay niya yung kanyang, hallelujah, service for the goodness of the Lord. Hallelujah. And we, habang tayo narito mga kapatid, hallelujah, meron po tayong chance, hallelujah, remaining strength, remaining days of our life, hallelujah, para pasalamatan ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa ating kaloob, but a living sacrifice, alive, hallelujah, surrendered unto our Lord Jesus Christ. Amen. Pasasalamat na paglingkuran siya. Pasalamat para, hallelujah, magpatotoo sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah. And my brethren, hallelujah, I would like to encourage you. May this be given unto us the encouragement, the message, hallelujah, the message of grace that we receive in this evening. That as long as the more that we're receiving grace from the Lord, hallelujah, it is the more and more that we see that we are nothing. We are more and more, hallelujah, that we need more and more the grace of the Lord. And it hallelujah, it hallelujah, opens, hallelujah, every angle of our life, hallelujah, that everything, every angle of our life, it is all by the grace of the Lord. Hallelujah. And I remember, hallelujah, the time that the second vacation from this last vacation that I had, that when we went to Mindoro, hallelujah, nung inavit namin yung, hallelujah, related sa message of grace din yung message that we had in Mindoro. That is the prayer meeting, I think. Because gabi kami nagumanap ng gawain sa kanila, Pastor Gan. That when we sang that, hallelujah, dahil sa biyaya mo, hallelujah, the Spirit of the Lord has poured, hallelujah, in every heart. It is all by the grace of the Lord. Sa biyaya mo. It became so personal. And when the Word of God, hallelujah, became personal unto you, hallelujah, you will, hallelujah, you cannot explain how much you will love Him. You cannot. And you will do everything, hallelujah. That's why even in my young age before, when I see the grace and the love of God, I was so in love unto Him that even in my young age, hallelujah, hindi ko maintindihan, I got baptized. It is because that it is the love of God that strikes our hearts. We're serving Him, whatever it takes, hallelujah. It is because the grace of God already strikes in our heart. Amen. Hallelujah. And I was so inspired in the message because it was refreshed in my heart. Hallelujah. The grace of the Lord is, hallelujah, not by might nor by power, but by His Spirit. Hallelujah. And it will give an hour, hallelujah, because of the inspiration of the message that I received. Hallelujah. But let the grace of the Lord, grace be unto it. Amen. Be unto our hearts. Hallelujah. Amen. Be gracious sa bawat isa sa atin. Pray with each other. Hallelujah. Pray for me, and I will pray for you. Hallelujah. And pray even those that, hallelujah, doesn't, hallelujah, love us. Still we need to pray for them because, hallelujah,
our Lord Jesus Christ had loved us even though that when we were sinners before. Amen. Hallelujah. At may the blessings of the Lord, hallelujah, be continuously be in our hearts. Hallelujah. Can we sing one more song to the Lord? Hallelujah. Sa biyaya mo. Amen. Amen. And may the blessings of the Lord, hallelujah, not only for our, hallelujah, church assembly, but for our simple fellowship, but for our brother and sister having fellowship with us, hallelujah, in our service, hallelujah. May the Lord bless us all, hallelujah, and all the glory to the Lord Jesus Christ, amen. Amen. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit ako nagkukulang sa'yo, amen. Kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, buhay ko ay may pag-asa dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo, papatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas, sa iyong salita magtitiwala ako. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wagas dahil sa biyaya mo. Ang buhay kong ito'y puno ng kagalakan, kahit minsa'y napapagod ang aking isipan. Pagsubok may magdaan, di ako pababayaan. Buhay ko'y may katiyakan dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako, di sariling lakas, amen, kundi sa pag-ibig mong wagas, sa iyong salita magtitiwala ako. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo, sa biyaya mo, magpapatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas, sa iyong salita wala ako. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Once again, sa biyaya mo. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wakas, sa iyong salita wala ako. Yamang nalalaman ko,
sa biyaya mo. Mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Till we meet again. Hallelujah. God bless you, our brothers and sisters. Hallelujah.